Hoy bata, ikaw si Qin Feng, di ba? Pinapanta ako ni Yang Master Wang para babalaan ka. Lumayo ka kay Uyang Jing. Bakit naman? Dahil wala kang kwenta. Ang suot mo, mukhang mumurahin at baduy. Mukha kang probinsyano. May gana ka pang magtanong kung bakit. Bata, sinasabi ko sa'yo, si Uyang Jing ay may class. Hindi siya para sa isang hamak na tulad mo. Tignan mo nga ang itsura mo. Mukhang kawawa. Ang baduy ng pananamit mo, walang taste. Masyado kang mapang-arap. Ang baho ng bibig mo. Lilinisin ko yan para sa'yo. Walang anuman. Ang baho ng bibig mo. Lilinisin ko yan para sa'yo. Gusto mo bang mamatay? Ano pang hinihintay nyo? Bugbugin nyo siya hanggang mamatay. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Sabi mo lumayo ako kay Uyang Jing. Karapat dapat ka ba? Hanggang dyan ka lang. Isang hampas lupang galing sa probinsya. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka para kay Uyang Jing? Hindi ba't Maserati yan? Nagkakahalaga yan ng mahigit 3 milyon. Grabe, ang mamahaling sasakyan na yan, kahit sa Zhonghai University, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ginoong Qin, humihingi ako ng paumanhin. Nandito ako para humingi ng tawad sa inyo. Sana ay mapagbigyan niyo ako. Sisiguraduhin kong makakabawi ako sa inyo. Sige, tara na. Diyos ko, sino ba talaga ang lalaking yun? Tignan mo ang forma niya. Baka naman anak ng isang makapangyarihang pamilya. Anak ng isang makapangyarihang pamilya. Hindi naman mukhang ganoon. Anong pamilya ba ang magpapasuot ng mura at mumurahing damit? Tama ka, nakakapagtaka nga yun. Ano, hindi ba't isang mahirap lang ang lalaking yun? Bakit may magmamaneho ng ganyang kamahal na sasakyan para sunduin siya? Hindi pwede to, kailangan kong bumalik para sabihin ang tungkol dito kay Young Master Wang. Ano? Sinasabi mong ang lalaking si Qin Feng ay may isang magandang babaeng naka-Maserati na gumagalang sa kanya. Ang taong tulad niya, galing lang ba talaga sa probinsya at isang ordinaryong estudyante? Young Master Wang, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Pero base sa investigasyon ko, totoo ang lahat ng ito. Kung ganoon, mag-imbestiga ka ulit. Siguraduhin mong detalyado. Masusunod, aalis na ako agad. Qin Feng, kahit saan ka pa galing, o kung sino ka man, huwag na huwag mong susubukang lapitan si Uyang Jing. Pagsisisihan mo ang lahat. Pagsisisihan mong isinilang ka pa. Mukhang kailangan ko nang ipatawag ang dalawang master. Ginoong Qin, nandito ako, para humingi ng paumanhin sa inyo, dahil may mga hindi inaasahang pangyayari sa pamilya namin. Kaya hindi namin mabayaran ang 2 milyong utang sa inyo. Hindi namin naibigay sa tamang oras. Pero huwag kayong mag-alala, ang 2 milyong iyon, hindi namin tatakbuhan. Tapos, wala na bang ibang kabayaran? Kabayaran? Ate, bakit hindi mo nalang ialay ang sarili mo sa kanya, hindi ba? Ha? Hindi. Ganyan ba talaga ka-open ang pamilyang mo? Ginoong Qin, huwag niyo pong pakinggan ang kapatid ko, hindi po ganoon. Ang sasakyang dala namin ngayon ay halos bago pa. Sana ay matanggap niyo ito bilang kabayaran sa 2 milyon. Ano sa tingin niyo, Ginoong Qin? Anong ate? Mahal na sasakyan ko yan. Mas mabuti pang ikaw na lang ang ialay ko. Tumahimik ka. Sayang. Ang ibig kong sabihin, sayang ang sasakyan. Ganito na lang, kahit na may utang kayong 2 milyon. Hindi ko naman ito kailangang madaliin. Pwede nyo munang ipagpaliban ang pagbabayad ng 2 milyon. Bibigyan ko kayo ng 1 taon. Maraming salamat talaga. Sa katunayan, ang pagpunta ko rito, bukod sa paghingi ng tawad, ay may pabor sana akong hihilingin sa inyo, Ginoong Qin. Binibining mo, itinuturing nyo ba akong isang santo na laging sasaklolo sa inyo? Kung ganoon, aalis na ako. Sandali, huwag niyo pong masamain. Hindi ko po iyon ibig sabihin. Ang problemang kinakaharap ko ngayon ay tungkol sa buhay at kamatayan ng lolo ko. Hindi ko kayang magbulag-bulagan. Kahit magtagumpay man o hindi, magbabayad pa rin ako ng extra na 1 milyong gantimpala para sa iyo. MS. Mo, paano mo nalaman kaya kung gamutin ang lolo mo? Hindi naman ako doktor. Nakita kitang mag-isa noon, na pumasok sa kabundukan para kumuha ng gamot, at pagdating sa mga halamang gamot, mukhang may alam ka sa medisina, kaya humingi ako ng tulong sa iyo. Ganoon pala, MS. Mo, ang tapat mo naman, walang halong kasinungalingan, dahil nandito na rin ako ngayon, at nakikikain na rin sa iyo. Tutulungan na kita sa pakiusap mo. Mabuti naman, itong si Mo Ching-Cheng, parang nakita ko na siya dati. Kahit ano paman, ang tulungan ng pamilyang mo at makuha ang tiwala nila, ay makakatulong sa akin laban kay Wang Zuben. Kailangan ko itong gawin. Tara na, ihatid mo na ako sa pamilyang mo. Sige po, Mr. Qin, pasakayin mo ako, ihahatid kita. Miss, nakabalik na kayo. Uncle Kun, anong nangyari? Bakit biglang ang daming tao rito? Hindi alam kung saan kumuha ang pangalawang tiyuhin ko, ng ilang matatanda. Sabi nila ay mga eksperto raw sa medisina. Nasa loob sila ngayon, at ginagamot ang lolo. Eksperto.
Ang lolo, ganyan na ang lagay. Sa loob ng mahigit isang taon, lahat na yata ng eksperto ay napatawag na. Ang pangalawang tiyuhin ko, dati-rati, laging nagdadahilang busy sa trabaho. Bakit ngayon bigla siyang naging concern sa kalagayan ni lolo? Sa tingin ko, may masama siyang balak. Ano ba talaga ang nasa isip ni tiyuhin? Hindi ko rin masyadong alam. Pero narinig ko, gumastos din ang pangalawang miss ng malaki para makuha ang mga ekspertong iyan. HMPH, nagpapanggap lang. Tingnan natin kung anong kalokohan ang ginagawa nila. Pumasok tayo at tingnan. Sige. Oh, ang ating Miss Ching Cheng. Nakabalik na rin sa wakas. Tapos na ang pagsusuri ng mga eksperto. 3 eksperto. Ano na pong lagay ng ama ko? Mr. Mo, ang sakit ng ama mo ay talagang kakaiba. Base sa karanasan ko, sa loob ng ilang dekada, ito ay dahil sa masamang enerhiya na pumasok sa katawan, na nagdulot ng matinding pinsala sa kaluluwa, kaya siya hindi nagigising. Mali. Malinaw na dahil lang ito sa pagod sa paglipas ng mga taon, at panghihina ng katawan. Mali kayong dalawa. Ang dahilan kung bakit hindi nagigising si Mr. Mo, ay dahil nalasan siya ng isang bihirang lason sa mundo. Hindi ito dahil sa sarili niyang kondisyon. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil mga quack doctor lang kayo. Kayong mga quack doctor. Pagkakita ko sa inyo, naalala ko yung mga nasa kalye, na nagpapanggap na eksperto para manloko ng tao. Bata, anong sabi mo? Ang ibig mong sabihin, kami ay mga manloloko. Hindi nyo nga alam ang sanhi ng sakit ng pasyente. Tapos nagmamayabang pa kayo rito. Wala kayong kwentang mga doktor. Ikaw, ang bait mo naman. Ginoong mo, ganito ba talaga ang mga tao sa pamilyang mo? Kung makitungo sa mga bisita, kung ganyan lang din naman, kung ganyan ang trato nyo kay lolo mo, hindi ko nagagamutin ang sakit niya. Aalis na ako. Mga doktor, pakikalma lang po kayo. Hindi siya taga-pamilyang mo. Ako na ang baalang magpaliwanag sa inyo. Sino ka ba? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok sa pamilyang mo? Tito, siya si Ginoong Chin Feng. Sadyang kinuha ko siya mula sa Zhonghai, para gamutin si lolo. Hahaha, ano, kumuha ka ng ganito, isang batang hilaw para gamutin si lolo. Sinasabi ko sa iyo, pamangking Ching Cheng, wala ka bang sakit sa ulo? Ni hindi pa nga tumutubo ang balahibo niya, tapos magpapagamot ka na agad. Hoy bata, sino ang guro mo? Gusto ko lang makita kung anong klaseng gago. Ang nagturo sa iyo para maging ganito kayabang. Ang pangalan ng guro ko, ay hindi nyo karapat dapat malaman, dahil isa ka lang namang hamak na doktor, at kayong dalawa naman. Wala kayong kwenta. Wala kayong karapatang kausapin ako. Tapos may gana pa kayong husgahan ako. Napakayabang at napakawalang alam mo talaga. HMP, kung may ibubuga talaga kayo, sige nga, sabihin nyo, ano ba talaga ang sakit ni lolo mo? Bata, dahil napakayabang mo. Sige, sabihin mo, ano ba talaga ang sakit ni lolo mo? Walang sakit si lolo mo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Bata, ano bang pinagsasabi mo? Paanong walang sakit si lolo? Gaano na siya katagal nakahiga rito? Marunong ka ba talagang manggamot? Talagang napakayabang at ignorante mo. Kung may sakit si lolo mo, bakit siya mahigit isang taon ng comatose? Hindi man lang nagigising. Saan ba nakapulot si Ching Cheng ng ganitong gago? Nakakahiya ang mga pinagsasabi niya. Hindi nyo pa ba siya ilalabas? Hindi nyo ba susundin ang tito nyo? Palayasin nyo ang batang yan. Tita, may payo ako sa inyo. Maghanap kayo ng oras para pumunta sa mental hospital at magpatingin. Sige na nga, dahil nandito na rin lang ako, ipapakita ko sa inyo ang totoo. Si lolo mo, kaya hindi nagigising, ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil may sumpa siyang insekto. Insekto, napaka-ignorante mo talaga. Ang isang sakit na hindi mo alam. Ipapasa mo sa insekto. Kailangan kong sabihin, napakatalino mo talaga. Dahil sa ganitong paraan, magagawa mo ang mag-imbento ng kwento para pagtakpan ang sarili mo. Kaming lahat dito, ay hindi ka manghuhuli. Napakagaling mong magplano. Ang galing ng diskarte mo, bilib ako. Anong insekto? Ang mga kwentong insekto na yan, ay mga chismis lang. Saan naman galing yan? Kalokohan. Lolo mo. Nalason siya. Nalason. Ang usapang tungkol sa lason ng insekto ay purong kalokohan lang. Kung may ibubuga ka, patunayan mo sa amin. Madaling magsalita ng walang basehan. Kung matapang ka, patunayan mo. Basta mapatunayan mo lang na ang matandang mo ay tunay na nalason ng insekto. Aalis ako sa pamilyang mo at hindi na babalik. Oo, basta mapatunayan mo. Kaming tatlong matatanda ay aalis na rito. Ganoon ba? Ang kahilingan ninyong iyan ay matutupad agad.
Xin Feng, sigurado ka ba talaga? Kung hindi ako sigurado, hindi na sana ako pumunta rito. Hoy, bata, sige, makikipagpustahan kami sa iyo. Kapag napatunayan mong nalasan ang matandang mo, kaming tatlo ay aalis na rito. Pero kung hindi mo naman mapatunayan, ikaw naman ang dapat umalis. Ano? Hey. Sige. Aabangan ko ang pag-alis ninyo. Hey, sige. Inaabangan ko na ang paglayas ninyong tatlo. Huwag kang mayabang, bata. Sa tingin ko, ikaw ang dapat lumayas. Tama, ang dapat lumayas ay ikaw. Walang kwentang tao. Sa tingin ko, huwag mo na ring gamutin. Hindi ba mas madaling lumayas ka na lang? Siguraduhin ninyong nakatingin kayo ng mabuti. Ayaw kong makita ang mga mukha ninyong magkakaila sa pastahan. Bata, pag-isipan mo na kung paano. Kaalis dito ng kusa. Mo Ching Cheng, kailangan ko ang tulong mo para bumili ng ilang gamit. Anong mga gamit? Dugo ng tandang, cinnabar, at gamit sa pagsusulat. Papel ng Maushan at 7 bituing compass. Hindi ba pang feng shui ang mga iyan? Isa ka bang feng shui master? Nakakatawa. Ngayon, kahit sinong feng shui master, ay naglalakas loob ng manloko. Kaya pala sinabing ang matandang mo, ay nalasan ng insekto dahil sa feng shui. Bata, magtatanghal ka pa ba ng ritual mamaya? Bilisin mo at bilhin mo na. Sige. Xin Feng, heto na ang mga gamit mo. HMM. Hey, nagpapanggap na naman. Sabi ko na nga ba, TSK. Tama ang hinala ko. Nagsisimula na siyang magritual. Bata, hanggang dyan ka lang ba? Umalis ka na lang. Tingnan ninyo ng mabuti. Ngayon ang oras para masaksihan ng himala. Bata, ano ang ipinakain mo sa matanda? Paano mo nagawa yun? Tumahimik kayo at manood lang. Daloy ng enerhiya, maging maayos. Ilabas ang lason. Buksan. Gising na si Lolo. Ano? Posible bang ang matanda ay tunay ngang nalasan ng insekto? Paanong nangyari to? Paanong nangyari to? Tatlong magagaling na doktor. Nakita ninyo na ba ng malinaw? Bata, anong ginagawa mo? Ako ba ang kinakausap mo? Hoy bata, anong ginagawa mo? Naglakas loob kang ibalik ang insekto. Sa bibig ng matanda, gusto mo na bang mamatay? Bilisan mo, ilabas mo na yan. Ay, pasensya na. May lamok sa mukha mo. Ah, ikaw. Sinaktan mo ako. Oy, sa kaliwang pisngi mo yata, may isa pang lamok. Mr. Chin, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Bakit mo kinuha yung insekto? Tapos ibinalik mo rin. HMP, tapos na ang pastahan. Ngayon, bilisan nyo na. Lumayas na kayo rito. Tapos na ang pastahan. Ngayon, bilisan nyo na. Lumayas na kayo rito. Huwag nyo akong piliting manakit. Ang layunin ko lang ay protektahan si Xiaojing. At maghiganti kay Wang Zuben. Wala akong oras sa mga basurang tulad nyo. Sobra na ang pang-aapi mo. Huwag kang sumobra. Tama. Mga senior nyo kami. Wala kang kahit tititing na respeto. Magtira ka naman ng kaunting respeto. Para hindi tayo magkasakitan sa huli. Ano, babawiin nyo na ang sinabi nyo. Hindi pa ba kayo aalis? Hindi kami bumabawi. Yung nangyari kanina, ay isang ilusyon mo lang. Yung tinatawag mong insekto, ay dahil lang sa mga daya mo. Kaya mo lang nagawa yun. Kung hindi, bakit mo kailangang ibalik sa bibig ni lolo mo? MS. Mo, alam mo na ba kung bakit kailangan kong ibalik ang insekto sa bibig ng lolo mo? Nakakainis, naloko tayo ng batang to. 3, dahil pumayag kayo sa pastahan. Dapat nyo itong panindigan. Kung hindi, tutulungan ko kayong umalis. Mo Janya, huwag mong kakalimutan na ikaw ang nagmakaawa sa amin para pumunta rito. Ngayon, pagkatapos mong makuha ang gusto mo, itataboy mo kami. Hindi ba't napakawalang hiya mo? HMP, nagbayad ako ng malaki para kunin kayo. Para gamutin ang lolo ko. Hindi para hayaan kayong magmayabang dito. Mga peke kayong doktor.
At isa pa, yung pastahan. Ay kayo mismo ang nagtakda. Ngayong natalo kayo. Dapat nyo itong tuparin. Kuya, hindi yata tama ang ginagawa mo. Sila ang mga tinatawag nating eksperto. Tayo ang nag-imbita sa kanila. Wala naman silang totoong galing. Tapos nagpapanggap pa silang eksperto. Para manloko sa pamilya natin. Ang palayasin sila. Ay napakabait ko na. Mojanya. Pagsisisihan mo to. Pasensya na. Yung mga nangyari kanina, kasalanan ko. Sana mapatawad nyo ako. Huwag nyo na sanang isipin. Yung insekto sa loob ng katawan ng tatay ko. Kailangan ko pa rin ng tulong nyo. Siguradong babawi ang pamilya mo. Sa inyo. Sinabi ko bang gagamutin ko ang tatay mo? Pero Mr. Chin, sinunod ko na ang gusto nyo. Pinalayas ko na silang tatlo. Umalis na sila rito. Tinutupad ko lang ang pastahan natin. Wala itong kinalaman sa paggamot ko sa kanya. Ginoong Chin, pagkakamali ng pamilya mo ang nangyari. Basta mailigtas mo si Lolo. Handa kong ibigay sa iyo ang Mo Group, Ginoong Chin. Mo Ching Cheng. Ano ba ang sinasabi mo? Si Lolo ang haligi ng ating pamilya. Kung talagang gagaling siya, ano ba ang Mo Group? Wala iyon. Kaya pa rin ng pamilya mo na bumangon muli. Ginoong Chin, ano sa tingin mo? Binibining mo, ang bagay na ito. Nangako ako sa iyo, kaya siguradong gagawin ko ito. Tungkol naman sa Mo Group, masyadong mabigat ang Reg Along ito. Hindi ko matatanggap, kukunin ko lang ang bayad na nararapat sa akin. Maraming salamat, Ginoong Chin. Gising na siya, gising na si Lolo. Itay, kamusta na po kayo? Ano pong nangyayari, Ginoong Chin? Kakagising lang niya. Hindi pa nakaka-recover ang katawan niya. Maghintay lang ng isang araw, magiging maayos din siya. Ganoon pala. Dali, samahan niyo si Ginoong Chin para makapagpahinga. Dahil sa karanasan ko sa paglinang mula sa nakaraang buhay, hindi na magtatagal ang pagbawi ng lakas ko ngayon. Pagdating ng panahon, mababawi ko ang lakas ko noon. Pagdating ng panahon, katapusan na iyan ng pamilyang Wang. Sa wakas, foundation establishment na. Ito ang simula ng paglinang. Sa ilalim ng antas na ito, parang langgam lang ang lahat. Ang aga mong nagising, ay ho, napakasipag mo naman. Hindi ka takatakang, napakalakas mo sa murang edad. Matandang mo, pinupuri nyo naman ako. Mukhang maganda na ang aura nyo. Sa tingin ko ay magaling na kayo. Dahil lang ito sa pagliligtas mo sa buhay ko. Ay ho, nako, matandang mo, huwag na kayong mag-abala. Nagbayad si binibining mo, nagtrabaho ako. Transaksyon lang ito, hindi ba? Nakakatuwa ka talaga, Batang Chin. Matagal na akong nag-in sa'yo ng martial arts. Noong kabataan ko, naranasan ko ring makipaglaban sa gyera. Bakit hindi tayo magsanay ng kaunti? Matandang mo, kakagaling nyo lang sa malalang sakit. Huwag na muna tayong mag-spar. Ay ho, minamaliit mo ba ang matandang ito? Kung ganoon, susubukan ko. Tingnan natin kung gaano kagaling ang isang batang eksperto sa late stage ng internal energy. Ano ba talaga ang kaya mo? Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Tamang-tama, sa sining ng Feng Shui, ang 8 Gates Donjia ay mayroon ding pisikal na labanan. Bubuksan ko ang 8 gates. Maituturing din akong martial artist. Hindi ko akalaing pati ang hangin ng suntok mo ay hindi ko mapigilan. Kung hindi ka nagpigil, baka patay na ako. Matanda, napakalakas mo na rin. Tunay nang ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Ay mo, kaya mo nang ilabas ang true chi mo. Sa tingin ko, nasa antas ka na ng isang martial arts grandmaster. Matandang mo, ang paglabas ba ng true chi, ang palatandaan ng isang grandmaster. Tama. Ay ho, sa murang edad, naabot mo ang antas ng martial arts grandmaster. Napakaliwanag ng kinabukasan mo. Mukhang ang mga martial arts grandmaster sa mundo ay katumbas lang ng foundation establishment stage sa mundo ng paglinang. Ay ho, hindi. Grandmaster Chin, ang matandang ito ay hindi kailanman nakapasok sa antas ng Grandmaster sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung maaari mo akong bigyan ng kaunting payo, Grandmaster Chin. Matandang mo, paikutin niyo ang inyong enerhiya. Ipakita mo sa akin ng isang beses. Mulaw, ang daming mali sa teknik mo. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat sa isang upuan. Ganito na lang, pagbalik ko, maglalaan ako ng oras para ayusin ito ng maigi. Pag-usapan natin ng detalyado pagkalipas ng ilang araw. Mr. Chin,
ito ang napagkasunduang bayad para sa iyo. Eksaktong 10 milyon. Nagdagdag ako ng 5 milyon pa. Maliit na bagay lang ito. Sige, kung ganoon. Maraming salamat, Molaw, Mr. Chin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa pamilyang mo. Sige, mauuna na ako. Chin Feng, ihahatid na kita. Sige. Kung magkakatuluyan sina Chin Feng at Cheng Cheng. Napakagandang balita niyan para sa pamilyang mo. May share rin ng pamilyang Wang sa Tianchao Entertainment. Hindi ko akalain na ang Chin Feng na yan. Bukod sa inagawang babae ko, pati negosyo ko ay pinapakialaman pa. Young Master Wang, sabi mo, ang lalaking yun ay isang mahirap na estudyante na walang backer. Tama, kahit na medyo kakaiba ang lakas niya. Wala naman siyang kahit anong backer. Kung ganoon, may 100 paraan ako para durugin siya. Tiyan ba, may nangyari. Ang sumpa sa katawan ng matandang mo ay tinanggal na ng kung sino. Anong sabi mo? Paano nangyari yon? Para mapabagsak ang pamilyang mo. Gumastos ako ng malaki para kumuha ng Feng Shui Master. Paanong natanggal yon? Sino ang gumawa? Hindi ka panipaniwalang natanggal yon. Sino? Sobrang sikreto ng pamilyang mo tungkol dyan. Hayaan muna natin yan. Unahin nating tapusin si Chin Feng. Tapos, kukunin ko si Uyang Jing. At kokontrolan ko ang pamilyang Uyang. Sa ganitong paraan, sa tulong ng pamilyang Wang. Ang pamilyang Uyang at ang pamilyang Wang mo. Kahit ang top tier na pamilyang mo sa Jiangnan. Kaya ko ng labanan. Sige, gawin natin yan. Malapit na ang katapusan mo. Chin Feng, yung kinuwento mo sa akin dati, yung tungkol sa Immortal Emperor, hindi mo pa natatapos. Nag-isa siyang umakyat sa tuktok ng mundo ng cultivation. Hinarap niya ang 3 dakilang Immortal Emperor. Ano ang naging ending? HMM. Bakit? Huwag mong sabihin. Hindi mo pa naiisip ang ending. Dahil malungkot ang kasunod na bahagi. Namatay ang Immortal Emperor na yun. Namatay? Bakit? Ang lakas-lakas niya. Bakit siya namatay? Chin Feng, ikaw ang may akda ng kwentong yan. Siguradong kaya mong baguhin ang ending, di ba? Dahil may mga bagay na nakatadhana na. At nangyari na nga. Ang kaya ko lang baguhin ay ang mga bagay na mangyayari pa lang. At kailangan ko talaga silang baguhin. Jing, poprotektahan kita ng buong husay. Hindi ko hahayaang galawin ka ni Wang Zuben kahit kay Titing. Huwag na nating pag-usapan yan. Nga pala, Chin Feng, para mapahusay ang English ko, sumali ako sa English Club. Mamaya, may activity gathering ang club namin. Samahan mo naman akong pumunta. Sige. Siya yun. Ang lalaking yan ang target ni Young Master Wang. Siya ang dapat nating asikasuhin. Mukhang hindi naman kagalingan. Sino ang nakakaalam? Ang sabi, kailangan lang nating ipahiya ang lalaking kasama ni Uyang Jing. Siguradong lagot siya. Kahit ang presidente ng club namin ay nag-abala pang pumunta rito. Kaya pala, Wang Zuben, naghanda ka pa talaga ng bitag para sa akin. Ako si Xiao Chongyang, ang presidente ng English Club. Kumusta? Hindi yata siya miyembro ng English Club natin. At sumasali pa sa aktibidad ng club. Siguradong magaling ka mag-Ingles, di ba? Ano, subukan natin ang galing mo. Hehe, ang presidente natin ay nag-aral sa ibang bansa simula bata pa. Mas magaling pa siya mag-Ingles kaysa sa mga guro. Kung susubukan ng lalaking yan, nahaminin ng presidente, baka pagkatapos yun, ay hindi na siya maglakas loob mag-Ingles. Hehe, ang presidente natin ay nag-aral sa ibang bansa simula bata pa. Mas magaling pa siya mag-Ingles kaysa sa mga guro. Kung susubukan ng lalaking yan, nahaminin ng presidente, baka pagkatapos yun, ay hindi na siya maglakas loob mag-Ingles. Kawawang lalaki. Presidente, sobra na yan. Si Chin Feng ay ordinaryong estudyante lang. Paano siya makikipagsabayan sa galing mong mag-Ingles? Hindi ba't pinapahiya mo lang siya? Sige, kung ganoon, hindi na ako ang lalaban. Hahayaan ko na lang. Ang mga miyembro natin ang humarap sa kanya. Huwag mong sabihin hindi niya kaya yan. Kung ganoon, umalis na lang siya. Tama. Sige, kung gusto mong makipaglaban, tatanggapin ko. Hindi na kailangan ng ibang miyembro. Kung haamon ako, ang presidente mismo ang hahamunin ko. Sabihin mo, paano tayo maglalaban? Sige, dahil English Club ito. Siyempre sa Ingles tayo maglalaban. Pero huwag naman yung masyadong mababa ang antas. Ganito na lang, magtatanungan tayo sa Ingles. Tingnan natin kung sino ang mas magaling magsalita. Sige, walang problema. Haha, sige, ang bilis mong pumayag. Dahil ganoon, hindi na kita lalamangan. Ikaw na ang maunang magtanong. Hindi na kailangan. Ikaw na lang ang mauna. Gusto ko lang makita kung paano ka magtanong. Loko ba to?
Pinakawalan pa ang pagkakataong maunang magtanong. Mukhang sumuko na siya. Pinapauna mo talaga ako. Sigurado ka. Kung maayos ang pandinig mo. Oo. Sige, tatanungin na kita. Kailan naganap ang Renaissance sa kanluran? At ano ang mga naging epekto nito? Kailan naganap ang Renaissance sa kanluran? At ano ang mga naging epekto nito? Qin Feng. Kung masyadong mahirap ang tanong, pwede nating palitan. O kaya ikaw na lang ang magtanong. Oo nga, Qin Feng. Aminin mo na lang, na hindi ka marunong mag-Ingles, huwag ka nang magpanggap. Sumuko ka na. Hey, Ingles lang pala. Noong nakaraang buhay ko, bilang Immortal Emperor, alam ko na ang lahat ng wika sa buong mundo. Hindi ko pa rin kayang pasunurin ang mga estudyanteng tulad ninyo. Nakakatawa, ang Renaissance. Naganap ito noong ika-14 na siglo. Entre los siglos XIV y XVII, y que se caracterizó por el resurgimiento de los valores de la antigüedad clásica. Por lo tanto, el Renacimiento en realidad fue un nuevo movimiento cultural de la burguesía contra el feudalismo. Bukod sa unang bahagi na nasa Ingles, nagsalita pa siya ng iba pang 108 wika. Tama. Hindi lang Ingles ang ginamit niya, pati Aleman, Pranses, Espanyol, Ruso, Portuges, at marami pang iba. 108 wika. At ang bawat wika, napakalinaw ng punto niya. Parang katutubong nagsasalita. Hindi ba yan si Professor Lee ng Language Department? Hindi lang siya profesor, siya rin ang honorary vice dean ng ating kolehiyo. Hawak niya ang slot para sa rekomendasyon sa master's degree. Estudyante, ang galing mo sa wika. Pinakamagaling na nakita ko. Kung gusto mong mag-master sa language department, irerekomenda kita. Hindi. Diretso PhD na. Swerte ng batang to. Imposible. Mula pagkabata, gumastos ng malaki ang pamilya ko para pag-aralin ako ng Ingles. Para lang maabot ang antas ng isang native speaker. Siya na isang hampas lupa. Paanong magiging posible na? Marunong siya ng 108 wika. Professor Lee, ikaw ba ay, duda ka bang mali ang narinig ko? Hindi pa ako bingi. Hindi po. Professor Lee, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa rekomendasyon sa ibang pagkakataon. Ngayon, Xiao Chongyang, dahil nasagot ko na, ako naman ang magtatanong. Ganoon ba? Sige, magtanong ka. Mabuti. Mukhang mahilig ka sa ganitong uri ng aktibidad. Tatanungin din kita ng may kaugnayan dito. Pakisagot, kailan naganap ang may fourth movement? Ano ang kahulugan nito? At ano ang naging epekto nito? Ito. Bakit hindi mo masagot? Isang mamamayan ng Wagwo, tinalikuran ang sariling mga ninuno, ang nasa isip lang ay sumamba sa mga dayuhan. Gustong sumuko sa yakap ng mga banyaga, tapos tatanungin mo pa ako, kung ano ang karapatan kong sumali sa aktibidad na ito. Kung gayon, tatanungin kita, ano naman ang karapatan mo, para magsalita ng may kayabangan dito. Sa totoo lang, isang pagkakamali ang pumunta ako rito, dahil ang tumayo sa tabi mo, ay isang kahihiyan. Ano ang sinabi mo? Anong ano? Ako, si Qin Feng, ay hindi nakikihalubilo sa inyong uri. Xiao Jing, Tara na. Estudyanteng Qin, ang sinabi ko ay may bisa pa rin. Kapag napag-isipan mo na, hanapin mo ako. Ang gunggong na to, hindi ko lang siya napahiya sa pagkakataong ito. Ako pa ang napahiya niya. Nakakainis. Ang galing mo kanina, ang cool mo. Gustong gusto kita. Hawak mo pa rin ang kamay ko. Kung ganoon, hawakan mo lang habang naglalakad tayo. Ang galing mo kanina, ang cool mo. Gustong gusto kita. Ginoong Qin, paumanhin sa abala. Ayos lang, may kailangan ka ba? Ganito po iyon, Ginoong Qin. Gusto ko lang pong magtanong. Tungkol sa inyong inayos na, pamamaraan ng pamilyang mo. Tapos na po ba? Pupunta po ako sa Zhonghai bukas. Pwede ko na po bang kunin? Matandang mo. Ang pamamaraan ng pamilyang mo ay, tapos ko na. Kunin mo na lang bukas. Tumawag ka lang sa akin pagdating mo. Bukas ay nasa Donglei International Hotel ako para maghanda. Para maasikaso ko kayo ng maayos. Sige, naintindihan ko. Boss, nahanap ko na ang mga tauhan. Sila ang pinakamagagaling lumaban dito. Magaling. Kahit na ayaw niyang Master Wang na galawin ko si Qin Feng. Hindi ko matanggap ang pang-iinsultong ito. Nakita mo na siguro ang galing ng batang yan. Hindi siya kayang talunin ng ordinaryong tao. Huwag kayong mag-alala, boss. Para masiguradong walang palya sa pagkakataong ito. Gumastos ako ng malaki para kumuha ng isang eksperto sa panloob na enerhiya. Sa tulong ng ekspertong ito, ang pagtapos kay Qin Feng ay napakadali na lang. Huwag kayong mag-alala, boss.
Para masiguradong walang palya sa pagkakataong ito, gumastos ako ng malaki para kumuha ng isang eksperto sa panloob na enerhiya. Sa tulong ng ekspertong ito, ang pagtapos kay Chin Feng ay napakadali na lang. Eksperto sa panloob na enerhiya. Hahaha. Magaling, magaling. Boss, may balita kami. Ang batang si Chin Feng ay nasa Donglei Hotel ngayon. Ano? Anong sabi mo? Hindi ba teritoryo ko yan? Ayaw niya sa paraiso. Gusto niya pang pumasok sa impyerno. Swerte nga naman. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas ng buhay. Boss, at hindi lang siya mag-isa. May kasama siyang dumating. Naka-Audi ang taong yun. Boss, ano po ang plano natin? Pagpasok niya sa hotel, utusan ang mga waiter na dalhin siya sa basement hall. Nandoon ang mga tauhan natin. Kahit ano pa ang mangyari, walang makakapansin. Pero hindi ba dapat muna nating alamin? Pumunta siya sa hotel natin, hindi para kumain. Hindi na kailangang intindihin yan. Dahil nasa teritoryo ko na siya, ako na ang masusunod. Kahit sino pa ang dumating, wala silang magagawa. Pagpasok niya sa hotel, utusan ang mga waiter na dalhin siya sa basement hall. Nandoon ang mga tauhan natin. Kahit ano pa ang mangyari, walang makakapansin. Pero hindi ba dapat muna nating alamin kung bakit siya pumunta sa hotel natin? Pumunta siya sa hotel natin, hindi para kumain. Hindi na kailangang intindihin yan. Dahil nasa teritoryo ko na siya, ako na ang masusunod. Kahit sino pa ang dumating, wala silang magagawa. At ang taong naka-Audi lang nabulok. Siguradong hindi naman importante. Kapag nainis ako sa kanya, pati siya ay pagbabayaran ko. Sa pagkakataong ito, babawi ako sa nangyari noon. Pagbabayaran ko siya ng 10 o 100 beses. Ginoong Chin, nandito na tayo. Pagkatapos nito, makakaalyansa na natin ang pamilyang Mo ng lubusan. Malapit na ang katapusan ng pamilyang Wang. Ginoong Chin, mauuna na po kayo sa loob. Ay papark ko lang ang kotse at susunod na ako agad. Tuloy po kayo, Ginoo. Ako po ang inyong personal na attendant. Ihahatid ko po kayo. Ang weird, bakit pababa ang elevator? Sino namang nag-aanyaya ng kainan sa basement? Sino namang nag-aanyaya ng kainan sa basement? Interesting, mukhang may kalokohan dito. Hindi naman siguro ganun katanga si Mo Jongting. Sa puntong ito, magtatangka pa silang manakit sa kanya. Tingnan natin kung sino ang may pakana nito. Ginoo, paglabas ng elevator, diretso lang po. May naghihintay na po sa inyo doon. Salamat, Binibini. Sa tingin ko, magkikita rin tayo agad. 这是什么地方？果然， Zu, hindi mo inakalang ako ito, di ba?